superstitious kind. You were always meant to be mine. Hello Ray guys, good morning! Tulungan ako ni Nico guys kasi I have a flu. Si Nico din is merong flu. Pero medyo okay na yung flu niya guys kaysa sa akin. Kapachop lang naman natin tong tawag nito, yung mga sili, sibuyas, garlic, saka luya guys. Kasi add ko yan doon sa aking spiced vinegar. Ako ang nag-cut, naglinis. So, siya naman ang mag-chop niyan guys into smaller pieces. So, hindi naman siya ganun kahirap kasi gagamitan naman siya ng machine. I think it starts soon. Mika, It starts soon. why? Is it like a boat? You're making the boat start? Change stuff. Chainsaw? Need very fine of that one. Yes. Hindi nakakapagod kasi din yan guys. Sabi ni Nico siya na lang daw ang gagawa. Tutulungan niya daw ako. Do you try this or what you do? I'm going to put it in the spiced vinegar. There's a spoon over there, Daddy. Put it down. Like mixed it up a bit so it's very strong smell. It will open your nose because of the chili. And you can put there in the bowl. Oh, see na ba? Yeah. As in, grabe, may flu talaga kami ni Nico guys. Si Anika, last 2 weeks. Tapos kami naman, si Nico ang sumunod. Tapos ako na naman. So, andito ako of course. Papatulong na tayo kay Sir guys para mabilis. As in, wala po siya pang himuta and everything. Bahala na yan guys. Ito, Vela, Daddy. That is so... As in, guys, wala pa talaga kaming kaayos-ayos kasi palagi naman. Kasi nga, masama nga pakiramdam ko, guys. And meron akong nightmares kagabi. As in, sobrang sama ng tulog ko din. Kahalang, eh. So, ito na yung aking spiced vinegar. Dadagdagan ko lang siya ng herbs, guys. And spices. Yan yung sili. Meron na itong green chili, guys. Sili, sibuyas, garlic. Tsaka luya. Ayan. So, dadagdag lang natin yan dyan para mas maging maanghang. Hindi pa kasi siya ganun kaanghang. You know this one in Philippines, Daddy, this is one way of like preserving and making this vinegar more tastier. But we have this tuba from when the tuba is like old already, it becomes vinegar. That is very perfect for making spiced vinegar. Yan. So, yan yun ang aking spice vinegar, guys. Tapos, haluin namin yan. And, kapag marami na akong naipon na ganito is, i-repack ko rin siya kasi pamimigay ko sa mga friends ko. Tinanong ko sila, sabi nila gusto daw nila ng spiced vinegar. Para hindi na sila bumili, diba? Marami to, guys. Lahat yan is nanggaling sa Haviki. Galing yan lahat sa Haviki, guys. Wala tayong ginastos dyan na sibuyas. Lahat yan ang galing sa Haviki. Or sa food waste. So, food waste nila, diba? It goes a long way para sa amin dito sa bahay. Kasi, gagamitan talaga namin siya ng paraan.
Yay! It's the last one. Let's try. Yung aking ano pala guys, mga herbs na greens, ito na lang ang natira. Tapos yung mint guys, saka sage, andoon ngayon sa dehydrator. Yung aking sage and mint guys, is andito na sa dehydrator. I think today ito patapos. Maya siguro hapon, super dry na yan. So meron akong doon, vinegar guys, na tawag nito na nanggaling din sa Haviki. Actually, meron tayo dito. Ito ba? Apple cider. So, gagamitin ko siya guys sa pagluluto na diretso. Kasi yung ginamit ko dyan is yung suka natin na Pilipino. So, para hindi siya mag-weird ang lasa. Kasi yung apple cider nila dito guys, medyo weird yung lasa. Tinikman ko kasi. Siguro pupunta tayo ng grocery para bumili ng extra na suka. Kasi mapuno na ito guys. Dapat kasi nakasoak lahat ng mga spices. Hindi siya dapat lumampas doon sa suka. Kasi kapag lumampas siya guys, hindi na ma-preserve yung lumampas ba. Yung hindi nakasoak. It's somehow difficult, no? When you don't have a lot of strength. Yay! Viela Karen. Yan. Madali lang naman to guys kapag meron kang lakas. Ngayon kasi meron talaga akong flu. Kaya sabi din ko siya na lang daw. Actually, sinimulan ko yan kahapon guys. Hindi ko natapos. Masama talaga pakiramdam ko. So, ito na siya. Last na ito guys. Pero marami pa rin akong natira dyan ng mga spices. Bukas na naman pagpapatuloy. Kasi wala na tayong suka. Maglampas na yan siya sa suka. So kailangan talagang bumili ng suka today. Let's go to Lami Daddy and buy vinegar. And lemon. So punta tayo ng Lami today guys. Bili tayo ng suka doon. Para ma-feel ito ng maayos. Kasi puno na siya guys. Actually, gumawa din ako ng ganyan na nasa bote lang. Ito kasi mas maramihan siya. Ito yung ginawa ko una guys, oh. Ayan. Sobrang sarap ng suka guys. Kaya ito, kailangan na naman tong dagdagan ng suka. Para ma-soak na naman siya. Sobra kalami guys. Hindi na ako bumibili ng pinakurat or sabi na siya yung spice vinegar nga sa Asian store. Kasi ako na lang talaga gumagawa sa bahay. Para mas flavorful siya, dapat talaga na i-chop ng maayos yung mga spices. Or itong sili, mga ganyan ba. Para hindi siya, para maano talaga yung yan, flavor niya gani. So ito, tapos na ito guys. Set aside na natin to. And, bili tayo ng suka. Hello Ray guys. So, kita nyo naman, sobrang dami naming carrots dito guys. And, sobrang ganda pa talaga ng mga carrots na to. But since tumubo ngayon dito sa taas niya ulit. Yan, ito andoon sa Haviki. So, ang gagawin ko ngayon is, kasi tutulungan ako ni Nito. Ako lang ang maglilinis nito guys. Ganito yung mga reason bakit andun to sa Haviki guys. Oh, tingnan nyo. Yan, so hindi siya sira. But since nagkaganyan yung dulo niya guys, reject na yan dito. So, hugasan ko to. Tatanggalan ko lang siya nitong mga taas niya. And, i-juice namin to guys. Ayan. Hindi na natin to babalatan. Ganyan na yan siya. So, hugasan lang. And, yun na yun. Napakadaming carrots nito guys. 7 kilos. Parang 8 yata ang meron ako dito kasi may nadagdag na naman. Kaya, hindi natin to sasayangin kasi napakarami. Hindi nakakatikim ng carrots guys. Tapos magluluto din kami ng lunch today. Gamitan din natin siya ng carrots. Tapos meron akong konting green peas doon sa aming freezer.
gagamitin natin yun para mabawas-bawasan yung laman ng aming freezer guys, kasi kailangan namin mag-defrost very soon kasi panibagong laman na naman guys ang ilalagay natin sa ating freezer. And so of course yung mga plastic sa bio waste, hindi yan pwede ihalo. Anong masasabi nyo sa mga carrots na to guys? Andun ito sa Haviki. Grabe. Ganyan ang itsura ng mga tinatapon nila dito guys. Sa amin to sa Davao guys. Kasi sa palengke. Sus. Gwapa pa ani. Talaga sila maintindihan ba bakit? Bakit? Sinong gusto ng carrots dyan? Bigyan ko kayo. Kasi nagkaganyan lang siya. Kaya siya andun sa Haviki. Sayang masyado. Pero normal man yan na may mga ugat-ugat ang carrots guys. Kasi nga root crop man ito. Diba? Pero ang carrots talaga guys, kapag ganito na, hindi mo to siya pwede itanim. Hindi naman to kagaya ng kamote na ganito ang pagkakatanim. Sa seeds talaga ang carrots. Kasi yung carrots guys, nagpo-produce yan sila ng seeds. Galing dun sa stem nila. Meron yung sunflower. Yung kinukuha ang seeds. Kasayang nitong mga carrots na to. Pang tapon lang nila to. Tapos ito guys, nung binili ko to sa Haviki, dun pa to sa may likuran banda. Yung hindi na, walang mga number na ilang pirasong pwedeng kunin. Diretso ko lang kuha doon. Ayan. Kagwapa sa mga carrots guys. Tapusin ko lang to. Tapos si Nico ang mag-juice mamaya. So ito na yung mga carrots guys. Natapos ko na siyang malinis. In-scrape ko lang yung sides niya guys kasi meron siyang mga konting dumi. Kaya kita nyo nag-darken siya. Kasi hindi ko siya binalatan of course. Yeah. So this is also cut carrots, tapos yung tawag nito, sweet peppers, onions, and garlic. Galing to lahat sa Haviki. Pinipare ko na to ahead of time kasi lulutuin natin to mamaya. Meron pang 4 kilos ng carrots na natira dito guys. So, itong 3 kilo muna unahin. 3 ba? Ito 4 na kilo. 4 na kilo muna yung unahin natin guys na i-juice. Tapos yung extra 4 kilos baka mamaya or bukas. Kasi hindi pa naman ito masisira agad-agad. Napakaganda pa talaga ng carrots, guys. Siguro gagawa din ako ng carrot cake kapag sinipag ako. Ayan. Tapos na yung juice, guys. Take this foam off. Yes, I'm valmis. Yeah. There's sometimes a little foam extra. Yay! And then the aftermath. Hey, I think I noticed something on your lips. Uncle. You've already tasted the juice. Probably. Yung lips ni Nico, guys. Nag-orange. Uncle. Is it sweet? Mm. Very good. Yeah. So, I'm gonna be washing this one because we need to run to the grocery to buy vinegar. Where's Pimo going? So, dito na tayo guys sa labas. Kasi pupunta tayo ng grocery. Sandali, kailangan bumili ng suka. Tapos ng
Kasi tawag niyo eh. Nakalimutan ko na guys, ano kailangan kong bilhin. Basta meron kaming listahan doon. Tara na, si Nico daw mag-drive. And punta tayo ng grocery. Tingnan din natin magkano doon yung carrots na per kilo. Tingnan niyo si Nico guys. Daddy, your lips still has that mark of the ala kaloon. Wala ganyan pakialam guys. Ay, may mark pa no. Carrot juice. Hey, I have a paper. I don't have paper. Oh, es kasi I have... It's get stuck easily. On the way na tayo guys sa Lami. Punta lang tayo ng grocery sandali kasi meron tayong bibili. Tapos punta pala tayo ng library kasi kailangan kong bumili ng gym pass. Mag-gym na ako guys para mabawasan naman ng 0.5 kilogram yung aking timbang kasi bukat na kayo. Good time. Dumaan muna kami dito sa recycling center guys. Recycling area. Kasi may mga ganito kasi dito sa amin. Kung saan ka makakapagtapon ng different kinds of basura. Like dito sa UF, meron silang mga damit, sapatos, bags. Tapos dun sa kabila may mga papers naman and karton, may metal. Meron kasi kami mga metal cans. So dito namin yung tinatapon. Tapos yung plastic guys, dyan sa kabilang basurahan naman na yan, yung container. Tapos yung mga karton din ng mga milk, ganun dun din sa kabila. Yan. So lahat kasi talaga dito guys, kailangan siyang isegregate. Kasi nga, mahal ang basura dito guys. Kung alam nyo lang. So yung mga karton dun yan itatapon ni Nico sa kabilang side. Tapos hindi mo yan pwede mapapasok yung karton na ganyan. Kailangan yan siyang i-destroy ka ng, sana? Sobrang i-destroy guys. So yung hindi man siya i-unbox guys, yung tanggalin nga yung deform niyan na pagka close na karton. So yun dapat ang kailangan gawin kasi hindi mo siya mapapasok doon sa loob ng container kasi maliit lang yung kanyang butas. So dapat naka-dismantle ba? Basta something ganyan guys. Ganyan kami dito guys. Sinasegregate talaga namin yung basura namin kasi nga through this way makakatipid kami guys. So yung basura namin, which is our tawag nito yung aming sakayate or aming mixed waste, yun lang ang binabayaran namin kasi nga yung bio waste namin doon naman siya napupunta sa bio waste container namin doon sa likod ng bahay. So this year bumili na naman kami ng another one kasi napuno na yung isa. It will take like 2 years para ma-decompose yung nasa kabilang box or yung sa bio waste namin sa kabilang box. So kaya bumili kami ng bago. So next, punta na tayo ng grocery. So tayo dito sa S-Market. S-Market. Pero ang pronunciation niya sa Finnish guys is As-Market. Hindi siya S. S. Oh, so many flowers. Daddy, let's basket is here. Let's take a basket. Oh, sobrang daming bulaklak oh. Let's look how much the carrots. This is Kotimaista. Now this is 99 cents per kilogram. This is now sale. It's nice. I think we have 9 kilos. 9 kilos. Yeah, 9 kilos. It's 9 euros. So ngayon naka-sale ang carrots nila. Ang kamote nila guys oh. I want some peruna daddy, but 2 pieces only. Maybe this peruna. Pili tayo ng 2 piraso lang ng patatas. Tankei. Eikä kuin uuni. Näitäkin on vähän erilaisia, mutta on varmaan. Joo, se on ihan ok. Mitä sä I'll use it for cooking only. I think that's enough. Se on uuniperuna. Or maybe it takes 4 or 5
Like a few pieces more. This is only €1 anyway. Like tuolla viisi. You can cook in the oven some of it. Yeah, and next is we're going to weigh it over here. The code is 5. 5. Se on ihan tasan. Nee. It's 1 kilo. Sabi ni Nico is ano daw, exactly 1 kilo. I pick it exactly. You picked it exactly. Diba? So tapos we need to buy what else? Tayo dito ng gatas guys kasi wala na kaming gatas sa bahay. I don't like this. I don't like this one. Se on hyvä. Tää on ihan todellista. Tuolla. Kai sitä tää. Ah. Only 2? Eka kolme. Yes. And then what else? Let's buy rice. It's over here I think. Sitten liiviä. Yeah. Rice. Let's buy that one, Daddy. Oh, is that parboiled risi? Something like brown rice. Daming klaseng rice dito, guys. Ito, toy na lang, oh. Tässä on brown. Is it? Ainakin lopputulo on brown. Parboiled brown rice. Kasi, let's buy that one then. Mikä on parboiled? It's like already like a I don't know what is parboiled. Comment down below what is parboiled. Täällä ei. Is it like a boiled something? I don't know. Parboiled? I don't know what is parboiled. My English is getting my English is getting bad, guys. Hindi ko na maalala. But I think this one is cheaper. $2.29, $2.39. Why Co-op is a little bit expensive? Yung white rice, guys, is mas cheaper siya. Ito na lang. But let's buy this one. Ito ng brown rice. Brown rice. Yung in here. It's here. That one. On etikka ja itikka. What's the difference of that? 750 ml and what's the other one? Tää on isompi. Yeah, it's 129. I think it's that one is better. It's 1.5 kilogram. How much you do? Because it's only few cents difference. Niin, no 10 cents. Joo voi ottaa tämänkin, mutta do we need a lot of this? You varmasti. Oh. Sitten Okay, what else? Cheese. Do we still have cheese at home? no. So nakabili na kami, guys, and alam nyo ba itong lahat na binili namin, 3 gatas, rice, tapos 1 kilo ng patatas, and yung vinegar, it's €8.44 na siya. Ilang piraso lang. So hindi na kami bumili ng bag ni Nico kasi hindi kami nagdala, pero kaya naman siya kargahin na lang, guys, kaya hindi na kami bumili ng bag kasi it's additional 25 cents. Ang bag dito, guys, binabayaran din, no? Walang libre. Walang libre sa bag. So tara na, punta tayo ng library kasi bibili ako ng packing access para sa gym. Papunta na tayo ng Kiriesto, guys, or library. And ganito na yung itsura ng field dito. Hindi na siya ganun karami ang snow kasi nag-plus degrees nung isang araw. Melt na ang snow, guys. Pero hindi pa rin spring. Uy, winter pa rin dito. Ang spring namin dito, guys, 2 weeks lang. 2 weeks lang ang spring. Kasi, guys, marami pa rin yelo. Hindi kagaya sa ibang country ba na kapag spring nga, grabe ka bongga. Sobrang daming bulaklak talaga and everything agad-agad. Dito, guys, hindi. Malamig kasi talaga sa Finland. Tapos yung gym, guys, is dyan, o yung building na yan dyan. Sa my school yung gym.
alam nyo naman, countryside to dito sa amin guys. So meron namang gym doon sa city, pero yun po bang ida-drive ko papunta doon. At least ito, mas malapit lang yung gym sa amin. 3 minutes drive lang. So dyan, nasa gym agad, diba? Hindi na masyadong gastos sa gasolina. Punta na tayo dito sa library guys. Library namin dito, maliit lang siya. Taon lang naman yung kinikater niya, pero maraming books. Tingnan yung library dito guys. Same lang din sa big libraries. Meron din mga CDs, books, pero mas maliit lang siya. Daming books for kids and CDs na pwedeng hiramin. Bingo, Kalasta. So, nakabili na ako ng access for the Punto Sali or yung gym guys, and hindi ako gumastos. Yung ginamit ko is yung EPASI or yung employment benefit namin dito guys. Kasama siya sa mga employee benefits na binibigay ng mga companies dito for gym, restaurants, mga ganyan. So 28 euros and 50 cents yun. Almost 2,000, mga 1,800 ganyan pesos yung 1 month na access. But I paid it free kasi nga sa benefit na siya na sama. So uwi na tayo ng bahay kasi magluluto tayo ng lunch, tapos kain and enjoy natin yung ating carrot juice. Let's go! Tingnan nyo, merong cowries dito sa field. I don't know kung makita nyo guys. I-zoom ko pa ng konti. Yan o, cowries yan guys. Ayan, isa. Tapos meron pa doon, 2, 3. Tumakbo na siya. Ang cute! Hey, hey! Cowries yan guys kasi mas maliit yan sila sa peora or yung white-tailed deer. I've seen the wishing well. I don't know any style. I've seen a shooting star. I don't follow where it goes. I'm not the superstitious kind. You were always meant to be mine. So, tapos na tayong magluto guys. And maglalagay na tayo ng pagkain kasi gutom na. Si Anika is 4 o'clock pa darating ng hapon. Kaya kami na muna ni Nico ang kakain. Sobra kalami sa atong food. Yes. Yung bowl na gagamitin namin guys kasi trip ko tong bowl. You were always meant to be. Si Nico guys, kakain yan guys kahit ano. Kahit ano ipakain mo sa kanya guys, kakain yan siya. So wag lang talaga ng merong curry. Ayaw niya ng curry kasi sasama ang tiyan niya guys. Tanawa guys. Namiyan. Ano tawag nito sa inyo guys? Sa amin kasi sa Davao ang tawag nito is ginagmay. Medyo nilagyan ko siya ng sabaw kasi gusto ko na mag-moist yung aking rice. Tapos talagyan natin ng dahon-dahon, diba? Yung dahon-dahon natin guys, galing pa to sa Habibki. Thanks. Rato, nagkaon aning restaurant guys. Diba? Oh, saan ka pa? Diba? Sa kupod. Konti lang ang rice ko kay. Kailangan mag-rice guys kung mag-diet daw. Basta, in moderation lang. Kung mas maraming ulam guys, mas masarap.
Kalamian yun. Or maka-extra rice, magagkaan day. Yan mga herbs guys, di na nahugasan guys. Diretso naman nagbutang. Tik-atik. Diba? Para na rin kami kumain nito sa restaurant ni Nico, diba? Mga unta guys. Mga una ta guys. Among balay nagkaguliyang. Bahala na din na kay. Malimpyo ako niya. So hot. So init. Nom. Yung carrot juice. Lamia eh. So good. That's why you can't resist earlier. Kawa na po si Nico guys. It's hot. Nom. Do you have something like same kind of cooking in Finland? Like this way? We have this in Philippines many times. Like a lot. Onko tästä what you splitit se peruna? Joo. Oh. Kapag si Nico ang nasa camera guys ba, parang hindi siya magkakasya kasi matangkad kasi siya guys. Uy. Ako kay putot pa, tambok pa. Alam niya. Lami eh. Meron kayong kanin dyan guys, tsaka ulam. Or wala guys, punta kayo dito sa akin. Kakainin ko kayo, hindi ko gugutumin. Masangit, nasang ngipon. Init, man good. Hindi kayo guys. Inita eh. We'll end the video here guys. Kain na muna kami ni Nico ng seryosong kainan na. Ingat po kayo palagi and salamat po sa panonood ng aming mga vlogs. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans. And Lindemans Outdoors po yung channel ni Nico. Ingat po kayo palagi. We'll see you next time. Hey!